Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So importante po ang pag-uusapan natin, kaya naman sana po ay tapusin ninyo hanggang sa dulo. So kanina po, ang Sugod Bahay mga kapatid, mga Kadabarkads ay nandirito sa Barangay 178 Zone 19, Maricaban, Pasay City. So ulitin ko lamang po, recorded na ang Itbulaga ngayong araw. Pero kahit ganun pa man, talaga namang humakot ng maraming online viewers ang kanilang live. So narito po at sa TVJ Itbulaga YouTube channel during Sugod Bahay mga kapatid ay merong 90,000 na nanonood. Tumaas pa po ito during TV5. And dito naman sa TV5 Philippines ay merong 28K na nanonood. So kanina nag-perform na po itong si Karen Aistrup ngayong araw po ng Lunes bilang siya po ang ninang ngayong araw. Siya po kasi ang nabunot ni Tito Sen noong nakaraang Sabado. So ang ginawa po ni Karen Aistrup, kumanta at the same time ay nag-gitar po siya. So kahit siya na po yung nag-perform at nagpasaya po sa mga team studio, siya pa rin ang merong papremyo sa mga nanonood po dyan sa studio ng Itbulaga. So meron siyang ibinigay na 5,000 ata yun or basta cash siya, nakalagay sa mini bag. Tapos meron siyang Itbulaga t-shirt. Yung nanalo po ay taga balikbayan siya sa taga Dubai, no? And nakising along nga siya with Karen Aistrup. So masaya po itong bagong pakulo ng Itbulaga kanina, ha. Talagang para po siya sa team studio. Nabibiyayaan po sila ng mga papasko mula po sa mga Dabarkads host natin. So paano po nabunot? Yung true number po ng mga bilog na ginagamit sa therapy, yun po pumunot doon si Bossing Vic Soto, at ang nabunot nga ay itong lalaki po na kung saan ay balikbayan ng Dubai. So sa recorded po ng Itbulaga, present itong si Paulo Ballesteros. So hindi pa po siya naoperahan ng time na yan, kaya kung inyong papansin ay pa siya, no? Okay pa yung kanyang daliri dyan. So nitong mga nakaraan kasi, ayun, doon na po siya napasugod sa hospital. So ngayon, ito po yung kaganapan sa birthday celebration ni Mama Pau. Sinabay na po ang birthday celebration niya sa birthday nitong si Kira, yung anak niya po. So bali nag-celebrate si Paulo sa bahay niya, and nag-celebrate ulit sila diyan sa resort. Parang umupa sila ng resort, and then andun lahat ng family niya. At ang natanggap nga pong regalo ni Paulo Ballesteros ay walang iba kundi ang labubo. Alam niyo naman siguro yung labubo, yung mahal po na puppet na sinasabit lang sa bag. Very pricey. At ang pa-surprise naman dito kay Kira ay Prada na shoes. Nakakatuwa naman, ano, na makita po na nag-enjoy si Paulo Ballesteros sa kabila po ng operasyon niya sa kanyang daliri. So hopefully ay mabilis ang paggaling ni Mama Paulo, kasi marami na po ang nakakamiss sa kanya dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang producer po ng Itbulaga na kung saan ay nagbigay po ng hint na siya ay aalis at magpapaalam na po soon as CEO. Gusto niya na pong magpahinga kasi medyo may katandaan na nga po at nagkakaedad na siya. So sino ba ang isang producer ng Itbulaga? Walang iba kundi po si Mr. Manny B. Pangilinan. Sabi dito sa write-ups ng ABS-CBN, PLDT's Pangilinan hint as leaving soon as CEO. As PLDT Inc. reported its highest service revenues or record, Manuel Pangilinan hinted it may soon be time for him to relinquish his position as the telco giant CEO. There is always a time to give up, and I think that time is soon, said Pangilinan, who also sits as PLDT chairman and president.
So, hindi naman po lingid sa ating kaalaman, 'di ba, na si Mr. Manny B. Pangilinan po ay talaga namang nagkakaedad na. Kaya sa mga ganyang edad po, kailangan nagpapahinga na lamang, ine-enjoy ang buhay, 'di ba? Hindi na po dapat na-stress sa mga papers, sa mga paperworks na 'yan, since napakalaki din po ng ginagampanan niya as CEO. 'Di ba? So, dapat lang talaga na siya po ay magpahinga na muna. Pero hindi ibig sabihin na magpapahinga siya, itatalikuran niya na po yung parang pag-supervise sa kanyang mga property, sa kanyang mga company na hinahawakan. Siyempre, patingin-tingin na lamang siya, pa-monitor na lamang siya. Hindi na siya may stress. So, it's time na ipasa niya na po yung kanyang posisyon sa medyo bata na kung saan ay kayang-kayang mag-handle ng stress. 'Di ba? So, tama lang po yan, Mr. Manny B. Pangilinan. Sabi pa nga dito, in previous years, when the Philippine telco giant struggled with falling or stagnant revenues or profit, Pangilinan was often quoted saying he would only name a successor if the company was out of the woods. Unlike its main competitor Globe Telecom, which reported a drop in profit last year due to the COVID-19 pandemic, PLDT managed to boost its core net income by 4% to 28.1 billion, while reported net income grew 8% growth to 24.3 billion. So, ano po bang ibig sabihin nun pag nagpahinga na po itong si Mr. Manny B. Pangilinan? Paano po ang Itbulaga? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang programa ng Itbulaga, no? Hindi po yan maalis, hindi po yan magpapaalam since pundasyon na po ang Itbulaga, ang TBJ, ang dami pong producer ng Itbulaga, Tito Vic and Joey, and syempre, ang itong si Mr. MVP or ang Media Quest. 'Di ba? 51% and 49%. Ganyan po yung kanilang mga hatian sa mga shares. 'Di ba? So, kahit magpahinga po itong si Mr. Manny B. Pangilinan at mag-relax na lang, hindi po maapektuhan ng Itbulaga. Kasi patuloy at patuloy pa rin po yan. Okay? Hindi lang siya may stress muna, magpapahinga at magre-relax lang muna itong si Mr. Manny B. Pangilinan. And magmamatsyag-matsyag na lamang yan magsusupervise sa mga trabaho ng kanyang mga nasasakupan. 'Di ba? So, ganun na lamang sana, tapos ipahawak niya na lamang po sa ibang mas kayang i-handle yung stress, yung pagod, yung puyat. 'Di ba? Kasi si Mr. Manny Pangilinan po ay may edad na nga talaga at kailangan niya na lamang po magpahinga, mag-relax, magpakasaya, 'di ba? Mag-travel. Yan po ang dapat kay Mr. Manny B. Pangilinan. Hindi na dapat siya napapagod. 'Di ba? Hindi na dapat siya na-stress. So, ano po ang suggestion ninyo dito, mga Kadabar Kads? Agree po ba kayo? Nagpapahinga na muna si Mr. Manny B. Pangilinan as CEO? Please comment down below. So, hanggang dito na lamang po ang update natin, mga Kadabar Kads. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta sa ating channel na There is 2.0.